other's love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's
kasama ko. Tumaan man ang pagsubok, makakayanan ko. Alam kong ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko. Sa aking mga panalangin, si Jesus ang katugunan. Sa aking kahinaan, siya ang kalakasan. Ang dahilan ng lahat ng ito'y mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko, si Jesus ang nabubuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit ko ito. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kasama ko. Gumaan man ang pagsubok, makakayanan ko. Alam kong ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko. Sa aking mga panalangin, si Jesus ang katugunan. Sa aking kahinaan, siya ang kalakasan. Ang dahilan ng lahat ng ito'y mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko, si Jesus ang nabubuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit ko ito. Para sa'yo ang awit ko ito. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid, sa kanilang mga tahanan. Good morning po. Pati na rin sa mga kapatid natin na nasa mga trabaho nila na pinapayagan ng mga amo nila na makinig po. Pag di po kayo pinapayagan, wag ha. Thank you, Lord. Good morning po, mga kapatiran from North, East, West, and South. At pati na rin po sa mga kapatiran natin from abroad. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin muna. Lord, maraming salamat po sa araw na to na binigay niyo sa amin. Despite of sa mga hindi magagandang nangyayari sa buhay po namin, nararamdaman po namin, Lord, ang inyong presensya. Nararamdaman namin ang iyong pagkalinga. Salamat po, Lord, for being with us always. Yun po ang dakilang pangako na pwedeng panghawakan naming lahat, na ikaw ay lagi pong kasama namin. Kaya maraming salamat. Sa panibagong araw, Lord, another chance na binigay niyo na naman po sa amin upang maipamuhay at maggawa kung ano ang plano ninyo sa amin for this day, Lord. Nawa po, Lord, itong extra day that you have given to us ay magamit po namin sa pagganap ng kalooban ninyo sa amin, Lord, sa araw na ito. May the words of our mouth, Lord, be pleasing to you. Pati po ang aming mga kaisipan maging pleasing po sa inyo. Dahil alam namin, Lord, na tomorrow is not promised to us. Kaya kung ano po ang
kailangan at dapat namin gawin sa araw na to, magawa po namin by your grace. At inihingi po namin muli, Lord, ang iyong presence, ang iyong anointing for today, na kayo po ang mangunguna sa aming lahat. Speak, Lord, we are all listening. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, sa ating pong memory verse of the week, 1 Thessalonians 1:3. Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. Sa Tagalog naman po, inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya, ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang ating memory verse of the week. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, huwag po kayong magtaka at ako po ngayon ang nandito. Kang magtataka kung bakit ako ay narito. Huwag kang magtataka. Arnold, where are you? Yan. Huwag kang magtataka kung bakit ako ay narito. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw rin ay narito. Ang Panginoong Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay naririto. Kantahin natin. Tapos tignan natin yung ating katabi. Huwag kang magtataka kung bakit ako ay narito. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw rin ay narito. Ang Panginoong Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay naririto. Ayan. Thank you, Lord. Si Lord ang dahilan kung bakit lahat po tayo ay nandito. Thank you, Lord. Okay. Alam nyo, kahapon, sabi ko, sayang kulang yung oras kahapon. Sabi ko, ang dami-dami ko pa namang ang dami ko pang gusto sabihin at pag-aralan na maganda, hindi ka ako naibigay kahapon. Tapos, binigyan ako ni Lord ng another day today. Ayan. Kasi alam nyo, ang daming anggulong iniikutan nung Gideon. Pero parang sa buhay Kristiyano natin, di natin masyadong, maganda rin yung sinasabi ni Pastor na pag-aaralan natin naman sa susunod yung mga galleries of worthies or galleries of worthy men. Sa Bible. Kasi maraming mga nakatala na mga tao sa Biblia na hindi masyadong sikat, no? Para din yung mga artista. Meron kang mga artista na sikat, kaya parang pag sinabi mo si David, sabi, ay, kilala ko yan. Sikat yan. Oo. Kilala mo ba si Barack? Sabi niya, oo, Obama. Di ba, hindi natin masyadong nare-recognize. Sino ba yun? Di ba, parang, halimbawa, yung mga books of the Bible, pag sinabi ng Habakuk, meron ba nun? Di ba? Hindi natin masyadong nabibigyan ng pansin. Thank you, Lord, na lang at may mga gantong pagtuturo. Tapos, si Gideon talaga, ang natatandaan ko lang sa kanya, yung 300 men. Yun lang yun. Parang, may 300 men. Ano ngayon, di ba? Pero dito, sa pinag-aralan natin kahapon, nakakatuwa yun, Kasi, meron nga akong nagamitan kahapon. Totoo yan. Madalas na hindi natin nakikita sa sarili natin yung pagkatingin sa atin ni Lord. For example, parang
meron kang trabaho na pinagpe-pray kay Lord. Tapos, ganito yung sinasabi natin, magpe-pray tayo. Say, Lord, ikaw na po ang bahala dito. Ibinibigay ko sa'yo, thy will be done. Pero, kabadong-kabado ka. Tapos kung tutuusin, pag nag-pray ka ng thy will be done, confident ka na dapat. Kasi thy will be done. Di ba parang kung magganap sa'yo, kalooban niya. Di ba? Pag hindi, may piniprepare siyang iba sa'yo. Pero ba't tayo kinakabahan? Di ba? Bakit? Ba, may ibinigay sa'yo si Lord. O ikaw magpakanta, ha? Ha? Sabi ni Arnold, yun, nakakakaba talaga yun. Hindi kinakabahan tayo. That is, we do not see how God sees us. Kasi ilalagay ka ba ng Diyos sa isang lugar, sa isang gawain, na alam niyang hindi mo magagampanan? Of course not. Hindi ba? Nagkaka-anxiety tayo, fear of the unknown. Kasi nga, hindi natin nakikita ang sarili natin, kagaya ng pagkakita sa atin ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit we do not see ourselves as God sees us, because yung faith nga natin ay hindi activated. So para bang wala ka bang tiwala sa tumawag sa'yo? Ilalagay, di ba, lagi natin itong naririnig sa mami. Alam ko, isa rin sa dahilan, hindi kasi lang isang beses sinabi ng mami sa morning devotion eh. Maraming beses niyang nasasabi ng pauwiin yung matatakutin. Kasi di ba, parang bumabagyo, papupuntahin mo ako doon? Yan, may mga instances na ganon. Ang pinaka natatandaan ko talaga, dumating kasi tayo sa point noon na minsan umahayo tayo, bala ka sa transpo mo. Dumating tayo sa point na ganon, di ba? Nasa sayo yun, pupunta ka ba o hindi? Basta ang assignment mo dito, ang transpo ko po, wala eh. Ano ngayon ang gagawin mo? Dalawa lang ang pwede mong gawin doon. Tutuloy ka, gagamit ka ng sariling pera mo, or wag na lang, wala akong transpo eh. Yun lang. Dalawa lang ang pupuntahan mo. Kaya minsan, merong point sa morning devotion na umabot tayo sa ganon, tapos sasabihin ng mami, pupunta ka pa ba o hindi na? O lahat ng matatakutin, umuwi na. Ngayon, maganda rin yung sinabi ni Sister Nene kahapon. Kaya pinapauwi, kapag sa isang lakad, lahat kayo umalis ng, kaya yan, may dadaanan yan. Meron lang isang magsabi sa inyo, baka mamaya malubog yung sakyan natin. Hindi lang tayong dyan, pati sa sakyan natin, masisira. Lahat yung mga kasama na nagsasabi kanina na, kaya yan. Sasabihin nun, oo nga, baka nga. Oo, wag na lang. Yun, kaya talaga pinapauwi. Kasi madadamay ka pa. Kaya nga, di ba lagi nating sinasabi, kung hindi ka na masaya sa kinalalagyan mo ngayon, hanap ka na ng kakalagyan mo na sasaya ka. Kasi kung hindi, pati yung mga tao na ang paglilingkod kay Lord ay masigasig, mahahawa. Kung papaanong nakakahawa ang kaligayahan, ganun ding nakakahawa ang takot. Sabi nga nila, hindi mo na nga, alam nyo kay Gideon, ganun ang nangyari. Hindi nila kailangan ng mga armas at napakaraming tao. Mamaya malalaman nyo kung anong ginamit din na strategy, mga kapatid. Tapos, iyan ang nangyayari ngayon. So, hindi mo makikita kung ano ang paningin sa'yo ng Diyos hanggat hindi activated ang faith mo. Kaya kung maliit pa rin ang tingin mo sa sarili mo hanggang ngayon, that is because your faith is not activated. Ang isang taong activated, ano bang ibig sabihin ng activated? Tignan nga natin. Oo, pag sinabi mong, na-activate na ba yung cellphone mo? Functioning? Connected? Oo, operative. Soko. Operative. So, ang activate, to make something active or
operative. Operational. So, hindi nag-ooperate ang faith mo kapag ka pinagdududahan mo ang ipinagagawa ng Diyos sa'yo. Hindi, naku mga kapatid, ang cellphone, pag hindi activated yan, kahit anong tawag mo, hindi ka makaka-connect. Kailangan mo siyang i-activate. Ang card mo, pag may credit card ka, hindi siya magagamit hanggat hindi activated. Ang isang Kristiyanong hindi nagagamit, hindi activated. Kasi hindi niya makita ang kahalagahan niya kung ba't siya ang pinili ng Diyos. You will never realize yung reality noon na ang laki pala ng tingin sa akin ng Diyos. Importante pala ako kay Lord. Kaya minsan di tayo nagiging masaya kasi di naman yata ako importante kay Lord. Parang wala naman yata ako nako-contribute sa comfy. Activate mo yung yung faith mo. Makikita mo na meron ka, mga kapatid. So, yung mga tao na activated ang faith are called people of faith. Kasi they exercise their faith. And people who exercise faith will not focus, mga kapatid, on what they see in the natural. Di sila doon nakafocus. Natural. They will just accept what God says will be. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Accept mo na lang yun. Di na kailangan magpaliwanag ng Diyos sa'yo. Alam niyo ba mga kapatid, nung unang tinawag, nung unang nangausap si Lord kay Gideon, hindi nga niya na-realize that he was talking to God himself eh. Sabi niya, an angel of the Lord. Pero pag binasa niyo, sabi doon, and the Lord replied to him. So, angel of the Lord ang sinasabi niya, but it is the Lord himself ang kausap niya. No, living in fear siya. Kasi nga, biro mo, grabe yung papagawa sa kanya, tapos sino ba ako para pagawa ito? Pero dahil na-activate yung pananampalataya niya, like Moses, naging isa na naman siyang deliverer of his people. So in faith, you can accept what God says about your identity. Kasi tignan ninyo, nung tinawag si Abraham ng Diyos, sabi ni Lord kay Abraham, you will be the father of many. Nung sinabihan siya ng Diyos na ganon, wala naman siyang anak eh. How can he be the father of many? Nung sinabihan siya na sa'yo magmumula ang lahat ng lahi, wala nga siyang lahi. Pero, na-activate yung faith niya dahil kilala niya kung sino yung nangako sa kanya. Nung tinawag si Moses na deliverer of Israel, nagtatago siya dahil sa murder. Paano magiging deliverer? Nagtatago nga ako, hindi ba? Si Peter, eto mga kapatid, kilalang kilala natin si Pedro. Parang least reliable that time sa disciple. Tinawag siya ng Diyos na reliable, steady, and unmoved. Kaya nga ang sabi sa kanya, Peter, the rock. Pero sinabihan siya ng ganon, pero ilang beses niyan dininay si Lord. So nakita po ba ninyo, merong nakikita ang Diyos sa atin na hindi nakikita ng ibang tao na mismong sarili rin natin, hindi natin makita sa sarili natin. Pero nangyayari. Lahat yung binanggit ko, nangyari lahat yung sinabi ng Diyos na title nila eh. Dahil na-activate yung pananampalataya nila. So, mga kapatid, begin activating your faith today para po mag-umpisa na rin mag-reflect of who you really are in Christ. Kaya hindi tayo nagagamit eh. Tapos hindi rin natin nadidiscover kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa atin. Sunod, sabi ng Diyos, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?
Yung pagkatanong ng Diyos sa kanya, dapat yun sa atin, mapapayapa na tayo sa lahat ng takot natin, at saka pagdududa natin sa sarili natin. Pag sinabi nila, am I not sending you? Hindi ba ako nagpadala sa'yo? So kapag pinapupunta tayo sa isang lugar, minsan alam mo, may nakaka-intimidate talagang grupo. Kayo ba'y nakapunta na sa isang prayer meeting na parang hindi ka maka-flow? Minsan nakaka-intimidate yung grupo na pupuntahan mo. Hindi ba? Parang ang hirap-hirap. Pero the moment na sinabi mo na, Lord, ikaw nang mangusap para sa akin, pagka nag-preach ka, akala mo, walang tao sa harap mo. Di ba? Bigla na lang yung Espiritu ng Diyos magte-take control sa'yo. So, if you are sent by God, mga kapatid, let us remember this. The condition of our strength doesn't matter. Kapag pinadala ka ng Diyos, ang kalakasan mo ay walang kabuluhan. Kasi hindi mo ma-achieve ang pinapagawa ng Diyos sa'yo, not by your strength kasi talaga, but by His strength. Kasi alam nyo, ito na patunayan ko, pag meron kang lakas mong sarili na pinapaandar, tas hinihingi mo ang lakas ng Diyos, hindi maka-operate sa iyo ang Diyos ng 100%. Kasi ang 50% na ginagamit mong kalakasan ay galing sa iyo. Kalahati ang kay Lord. Kaya minsan, nasasabi mong, hindi naniniwala ako, ililigtas ako ng Diyos sa sitwasyon kong to. Pero may mga araw na, talaga kayang parang hindi na yata ito mangyayari. Bakit ganon? Kasi 50-50 ang ginagamit nating kalakasan. Ang isang taong gumagamit ng 100% kay Lord, sigurado siya, naniniwala siya at nananampalataya siya na pag sinabi ni Lord na go, mag-go siya. Dahil sasabihin niya, ang kalakasan ko ay hindi galing sa akin. Alam mo ba si Gideon, kinailangan pang kumbinsihin ng Diyos? Kasi ganun talaga si Lord. Hindi kanya, sabi ko nga sa inyo kahapon, hindi niya sasabihin sa iyo na, sige kung ayaw mo, wag na, hanap na lang ako iba. Kukumbinsihin ka muna niya, gagawin niya ang lahat ng bagay para umuo ka. Pero pag in the end, sinabi mo pa rin, ayoko, that's the time, nahanap na si Lord ng iba. Pero gagawin muna niya ang lahat ng pwedeng gawin para maipakita niya sa iyo kung bakit kanya gustong gamitin. Kasi, inile-level up ng Diyos, pati pananampalataya natin eh. Ngayon, kung hindi tayo matapang, hindi tayo bold enough, or hindi tayo trusting enough sa kakayahan ng Diyos para magampanan natin yun, nananatili lang tayo doon. Kaya tayo stagnant sa pananampalataya natin kasi mas pinipili natin yun. So, kinailangan pang kumbinsihin ng Diyos si Gideon. Kayo po ba mga kapatid, meron ba kayong mga times na ganito? Kinakailangan pa na kumbinsihin tayo ng Diyos para ibigay natin sa Kanya yung tiwala natin. Ilang beses na rin namang nangyayari, no? Sabi niya, ang argument niya kay Lord, galing ako sa mahinang pamilya. Sa panahon na yon, meron kasing mga pamilyang tinitingala. Nung unang panahon, sa mga probinsya, sa mga baryo-baryo, may mga prominenteng pamilya na tinitingala, hindi ba? Na para bang paggaling ka sa angkan na yan, ay, ay, kilala yan sa lugar namin. Oo, prominente. Kaya kapag merong kang ibinigay na, halimbawa, mayroong event sa buong baryo, tapos ginawang hermana mayor yun, walang nagko-question doon pag galing siya sa pamilyang yon. Pero, pagka galing sa pamilyang hindi kilala, naku, bakit dyan binigay yun? Baka mamaya walang pambayad dyan sa mga artistang inimbita natin. Baka mamaya walang mangyari sa piyesta natin. Kasi hindi kilala yung pamilya na yan na nakaka-deliver. Doon galing si Gideon. Kaya ganun na lang ang tangging niya, ganun na lang ang doubt niya. Sigurado ka ba, Lord? Hindi ako galing sa sikat na pamilya.
Sigurado ka ba, Lord, na ako ang ginagamit mo? Sigurado ka ba, Lord, ako ang greeter sa Sunday? Sigurado ka ba, Lord, ako ang words of encouragement? Ganun ang ginagawa natin. Alam nyo, pag ganun lagi ang sinasabi natin, that was not po a faith response. Kailangan ng response natin, faith response. That was a flesh response. Kasi nakatingin tayo sa laman. Ang faith response, ang laging sinasabi nito, sinasabi, sino yung sikat na boksingero na gumagamit ng I can do all things? Sino nga yung sikat na boksingero na Hindi ko masabi kasi dalawa eh. Hindi unanimous eh. Holyfield ba? Ginagamit niya yon. Alam niyo ba na faith response yun? Yung I can do all things through Christ who strengthens me. Dun sa isa, yung flesh response, ay, imposible yan. Imposible yan gusto mong gawin. Hindi pwedeng mangyari yan. Kahit anong isip ko, hindi mangyayari yan. Flesh response. Pero yung faith response, I can do all things. Any excuse, mga kapatid, na ino-offer natin sa Diyos kung bakit hindi ko kayang gawin itong pinagagawa mo is an evidence that your faith is not activated. Kahit na sabihin mo na ang excuse mo ay valid, hindi pa rin siya valid. Kasi it is an excuse why you cannot do what God is telling you to do. Ang maganda rito, kahit hindi activated ang faith ni Gideon nung una, nilid siya ng Diyos sa mga pangyayari. Sunod-sunod ang mga pangyayaring ipinakita ng Diyos sa kanya para ma-activate yung faith niya. Parang din yan. Di ba pagka hindi activated yung phone mo, gusto mo siyang i-activate, makikinig ka doon sa sinasabi sa cellphone. May mga yan, procedure 1, 2, and 3, bago ka ma-activate. Ganun din ang nangyari kay Gideon. Ang daming pinakita ng Diyos sa kanya. Pero dinala siya ni Lord to a place of full dependence upon God in the end. Kasi, yun din po ang gustong gawin ng Diyos sa atin sa umagang ito, kaya natin ito pinag-aaralan. Now, sabi ni Lord, sige, ang unang procedure, sabi niya ni Lord sa kanya, puntahan mo yung bahay mo, sirain mo yung altar nung ginawa ng tatay mo. Hindi ba? Sabi kahapon ni Pastor, ginawa niya yan sa gabi. Hindi niya ginawa sa araw. Ba't kaya niya ginawa yun sa gabi? Natatakot siya. Sino ba namang hindi matatakot? Yun na nga nangyari kinabukasan, di ba? Nung nakita nilang sira-sira yung altar, tas nalaman nila kung sinong gumawa, pumunta sila sa tatay niya. Sabi niya, labas mo yung anak mo, papatayin namin. Sino ba namang hindi matatakot? Kasi yun ang gustong paalis ng Diyos eh. Ngayon, ganyan din kaya tayo, mga kapatid. Di ba? Minsan sasabihin ng Diyos, sabihin mo sa taong yan, tigilan niya yung ginagawa niya. Hindi natin ginagawa. Ay Lord, ikaw na lang magsabi. Pag ako nagsabi dyan, magagalit sa akin yan. Di ba? Sabihin mo dyan sa kasama mo, itigil yung gawain niya. Ay naku, ikaw na lang magsabi, Lord. Pag ako nagsabi dyan, di na kami friend yan. Ibablock niyan ako. Ibablock na ako niyan. Ganun tayo minsan. May pinapagawa ang Diyos sa atin, pero ayaw natin. Minsan, ginagawa naman natin siya ng palihim. Ito ang ginawa niya, ginawa sa gabi. So, ang gustong gawin po ng Diyos sa atin, ay mamuhay po tayo ng unashamed of who He is sa buhay natin. Nung isang beses, merong nasabi si Pastor Rafi na merong pagkakataon na kapag ginagawa mo ang tama, mag-iisa ka na lang. Totoo yun. Minsan kasi,
sa kalagitnaan ng mga gumagawa ng hindi tama, ikaw minsan ang gagamitin ng Diyos para itama. Pero mag-iisa ka na nga lang. Kasi kahit sinong tao ayaw ng sinasabihan. Ayaw ng pinagagalitan. Minsan nga, ang Diyos nang nagsasabi sa atin, pero ayaw din naman natin eh. Ayaw talaga po natin yan. Kaya, doon nang gagaling yung fear natin minsan na tayo ang gagamitin ng Diyos para ituwid yung mga dapat ituwid. Nakakatakot naman kasi talaga yon mga kapatid, no? Ang nakakalungkot lang dito, ito yung reason kung bakit ginawa rin niya sa gabi. Hindi mo siya pwedeng i-judge eh. Kung bakit, di ba sasabi, ay natatakot kasi walang tiwala kay Lord. Hindi naman sa walang tiwala. Ginawa pa rin naman niya eh. Ginawa pa rin naman niya kahit nga alam niyang delikado buhay niya eh. Ginawa pa rin naman niya. Minsan kasi, imagining ninyo, si Gideon, ang pinili ng Diyos to deliver the Israelites doon sa ginagawa ng mga Midianites na pagpapahirap. Pero, yung taong pinili ng Diyos para alisin sila sa paghihirap ay siya ring taong gustong patayin ng mga gustong i-deliver. Nakuha po ba natin? Parang si Jesus. Si Jesus, ginamit ng Diyos, ng kanyang Ama, para tayo i-deliver. Pero yung mga taong gustong i-deliver ng Diyos, sila rin ang mga nagsasabing patayin. Crucify Him. Same kay Gideon. Kaya ginawa ni Gideon yon dahil sinabi ng Diyos, dahil siya ang gagamitin para i-deliver. Tingnan mo umiiyak sila sa Diyos. Diba they cried out to the Lord? Parang, Lord, tulong. Nagpadala ng tulong ang Diyos. Yung pinadala ng Diyos na tutulong para maging maayos sila, wala silang namang ginawa kundi punahin, kung hindi siraan, kung ano-anong sinasabi. Pero yun din ang ginagamit ni Lord para ayusin sila. So nakikita po ba natin yung dilema ni Gideon? Kung bakit hindi hayagan na sabihin niya to? Kasi magagalit ng lahat eh. Yun lang po talaga ang alam nyo, sa gawain po natin, lagi kong nasasabi yung damn if you do, damn if you don't. Sabi nung iba, alam mo si pastor, hindi marunong magalit. Dapat ginagamitan ng kamay na bakal. Pag nagalit naman siya at kinamitan ng kamay na bakal, grabe naman niya kung yun, talaga. Kaya pala sinabi ni Lord na very dangerous to put your trust in people kasi ka dyan para kang kung saan kay hagis ng mga tao sa paligid mo, pagka wala kang direct na na communication kay Lord, para kang kung saan kay hampas, naninira ka na lang, parang ganun. Mahirap mga kapatid na spellingin ng mga tao. Kaya nga ba, hindi ko makalimutan yung kwento ng mag-ama no? Nag-end up na lang sila na binubuhat na lang nila yung kabayo Kasi kakarinig kung ano yung sinasabi ng mga tao, kasusunod kung ano yung sinasabi ng mga tao, nagmukha na lang din silang eng-eng Kasi gustong iplisan lahat ng naririnig, gustong baguhin ng lahat ng sinasabi sa kanila, nag-e-end up katuloy na nagiging katawa-tawa. Di ba ang ending nung mag-ama? Naging katawa-tawa na lang kasi wala na silang malugaran Binuhat na lang nila yung kabayo. Huwag na nga sakyan, buhatin na lang. Binuhat nga nila. Yun nga, sabi parang may sira itong mag-ama na to, may kabayo, tapos sila binubuhat yung kabayo. So, wala kang malulugaran. Ang pinakamaganda, gawin mo kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa'yo. Kasi hindi naman tao magliligtas sa'yo. Hindi tao ang magre-reward sa'yo. Hindi rin tao ang nag-uutos sa'yo. So, gawin mo kung ano yung inuutos ng Diyos sa'yo.
Ganun ganun na lang ang gagawin natin. Lahat po ng tao ay may masasabi. At hindi lahat ng tao magugustuhan ka. Dapat huwag mawala yun sa sarili natin. Di lahat ng tao magugustuhan ka. Kahit na ikaw na ang pinaka mahinhig magsalita. Ikaw na ang pinaka soft-spoken. Tingin nyo ba walang tao ritong merong nasasabi kay Joy? Kasi si Joy na ang pinaka soft-spoken yata dito sa Comfy no? Si Joy ba may nakaaway dito? Wala. Si Louie. Pero meron ka pa ring maririnig na tao na merong sinasabi kay Joy. Oo, hindi mo talaga mapiplease ang lahat ng tao. At huwag kang magkaroon ng huwag kang magkaroon ng hindi assumption ilusyon. Huwag kang magkaroon ng ilusyon na lahat ng tao gusto ka. Oo, para kang pagka ganun ng mo, ilusyonadang palaka ka. Oo, hindi yun totoo. Now, sa verse 34, sabi rito, the Spirit of the Lord came on Gideon. He blew a trumpet and summoned different groups to join him. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo sino ba namang may pananampalatayang hindi ma-activate sa ginagawa ng Diyos sa kanyang step by step? Imagine niyo, para po may sumama sa iyo sa isang labanan, kailangan mo silang kumbinsihin. Kailangan mong ilatag sa kanila kung ano ang purpose nitong laban na to. Plataforma. Kailangan mong latagan ng plataforma ang mga tao bago sila mag-join sa iyo. Sasabihin ng mga tao, sige, ano ba ang plano mo? 'Di ba? And then, susunod yon. 'Di ba? Ito na yung plano. Ano ba plano mo? Pagka nalilatag mo na yung plano, tama si Minister Ali, what's in it for me? Anong makukuha ko dyan? Tapos pagka nailatag mo na rin, okay, very good, very good. Kasama ako dyan. Ganun lagi ang tao. Pero dito, ano lang ang ginamit niya para para sumama sa kanya yung 32,000 men. Anong ginamit? Hinipan lang niya yung trumpeta. Mga kapatid, kakaiba po ito. Hihipan mo lang ang trumpeta, wala pa nga silang alam kung anong gagawin natin. Sasunod na kami sa iyo. Meron daw ganun, sabi ni Arnold. Meron din naman ganun. Sama ka? Oo. Tapos pa, saan ba? Hindi ba? Saan ba? Ano ba gagawin natin? Dito, pag-ihip ng trumpeta, yung mga nakarinig, nag-join na sa kanya. Tignan mo nga, kung tutuusin ang mga malalaking milagro sa Bible na hindi mapaniwalaan ng ordinaryong tao ay nangyari po sa mga kakaiba at minsan ay di ka panipaniwala at minsan ay katawa-tawang pamamaraan. Sino po ang maniniwala na ang ganun kalaking wall sa Jericho ay mapupulbos sa pamamagitan lamang ng pagmamarcha at pagsigaw? Diba? Maraming mga archaeologists na binibigyan ng reason kasi ayaw nilang tanggapin minsan ng nakasulat sa Biblia na ito'y milagro lang. Ang isang taong ayaw maniwala sa milagro, mag-iimbestiga para patunayan sa'yo na may ibang reason ba't nangyari yan. Di ba? May ibang reason. Mag-iimbestiga ang mga marami. Kasi ayaw nilang maniwala na milagro lang yung nangyari. Alam mo, milagro lang yung nangyari na yan. Sabihin ng ibang tao, hindi pwedeng ganun yon. May dahilan yon. Ano ang naging dahilan? Ano ang naging lumabas na dahilan? Oo. Ang sabi nila, pagka daw po may mga ganong army na sabay-sabay na nagmamarcha around the wall, nayayanig daw ang lupa. So sa 7 araw daw po na paglakad nila, nayayanig yung lupa. Kapag ka daw nasi-shake ang mga konkreto, nagiging, ano yun?
nagkakaroon daw ng lumihina yung tatag niya. Tapos, pag sabay-sabay daw sumigaw, ang lakas daw kasi ng boses, di ba nakakabasag ng salamin minsan, hindi ba? Oo, salamin lang yun. Ito kasing lapad ng Mr. Ali, ilang metro? Ay, Pastor JB, ilang metro po? 2 karwahe? Oo. So gagawa nila ngayon ng scientific explanation. Kasi hindi matanggap na ito'y nangyari dahil sa milagro. Ang dali-dali lang naman. Paniwalaan mo lang na nangyari yun dahil may milagro. Kaso, sige, pahirapan mo sarili mo. Mag-imbestiga ka, gawan mo ng pamamaraan, kung paano masasabi, kung paano mo, alam nyo, ang mga gumagawa ng mga ganon, gusto lang naman nilang pabulaanan. Hindi naman nila gustong malaman kung ano talaga, kung kundi pababulaanan nila na ito'y gawa ng Diyos. Oo. Ngayon, the Spirit of the Lord came on Gideon after he obeyed. Nung nag-obey na siya, tsaka lamang po niya ginawa ang mga pinagagawa ng Diyos sa kanya nang wala ng salita. So, nagpapatunay po lamang, mga kapatid, na God's blessing follow obedience. At dito makikita natin, kapag nasumunod ka na, mga kapatid, God's anointing follows obedience. Pagka sinabi mo na kay Lord na, sige po Lord, gagawin ko po Lord, doon ngayon, pupunta yung anointing sa'yo. Kaya magugulat ka na lang, kalain mo. Kaya ko pala yun. Yun. Akalain mo, kumakanta na ako ngayon. Akalain mo, dati hindi nga ako makapagsalita, nanginginig ako sa harap ng mga tao. Akalain mo ba na preacher na ako ngayon? Ilan po sa mga kakilala natin nung sa buhay natin na wala kay Lord, tas nakita ka, nasabihan na ba kayong, akalain mo? Akalain mo si Boy? Na nasa may kanto lagi, na may dalang bote, ngayon nagpipreach na, akalain mo? Yun ang mga makikita mong, yung akalain mo na yon, wala kasi silang makikitang, contribution ng tao dun sa pagbabago sa'yo. Kaya sinasabi nila, akalain mo, kasi hindi sila maniniwala na may taong makakapagpabago sa'yo. Kaya lagi nila, akalain mo, na ngayon napapasok mo ngayon, si Lord lang yun. Yun, mga kapatid, nagamit ka na. Kaya, you cannot expect anointing without obeying first. Mag-o-obey ka muna bago dumating yung anointing. Kaya nga, hindi ba, nung una, panay ang hingi niya ng panay ang hingi niya ng sign? Ngayon, deactivated na nga ang kanyang pananampalataya. Kakaiba, no? Kahapon nga naiisip ko yun eh. Hindi ba, pag may labanan, sasabihin ng mga commander mo, okay, mas lamang tayo dyan, mas marami tayong player kesa sa kanila. May pamalit tayo. Sa mga labanan, mas maraming backup, mas mataas ang posibilidad na ikaw ang manalo. Kasi pag may napagod, may pamalit ka. Di ba? May reserve. Kaya nga may reserve army tayo eh. Kapag merong hindi pwede, merong kang uhugutan. Meron bang commander na lalaban, sasabihin niya sa'yo, ang dami nating bawasan mo? Bawasan mo? Meron bang commander ganon? Di ba sabi, dagdagan mo pa yan. Sabi, sir, mas lamang na po tayo kaysa sa kanila. Hindi, dagdagan mo pa rin para huwag na tayong masyadong mapagod. Sigurado na yung ating pagkapanalo. Lahat ng mga commander na lalaban, ang gusto nun, dagdagan mo. Kumuha ka pa, humanap ka pa. Pero si Lord sabi niya, masyado kayong madami. Masyadong madami kayo. So,
Alam niyo kung anong sinasabi ni Lord doon sa masyadong marami, bawasan mo. In effect, ang sinasabi ng Diyos kay Gideon, tignan mo kung ano ang kaya kong gawin through you. Para pag nangyari yan, walang tao o walang army na kukuha ng credit. Ako lang. Kasi kung tutuusin, pwedeng sabihin ng Diyos sino ba naman kasi ang merong gawa in the first place? Ba't kayo nagkaganyan? Ang mga taong laging may backup, mga taong takot. Oo. Sigurista. Naniniguro ka lang naman kapag alam mong dehado ka Tama po ba ako? Naniniguro ka lang pag alam mong dehado ka. Ganyan po tayo. Pero pagka alam mong liyamado ka, diba? Parang sugod. Huwag kang mag-alala. Kaya natin yan. Kunti lang yung mga yan. Pero to dehado Dehado dito. So, kulang na lang sabihin ng Diyos sa kanila na, di ba tumawag nga kayo sa akin? Kasi pinahihirapan na kayo? Sino ba ang may kasalanan? Ba't kayo naghirap? Hindi ba't kayo rin naman? Ngayon, tinutulungan ko na kayo pa rin ang masusunod. Hayaan yung ako kasi ako ang hiningan nyo ng tulong. So kung gusto sabihin ng Diyos dito, huwag ka nang manangan sa kakayahan ng tao kasi nandiyan kayo sa ganyang sitwasyon in the first place dahil inilagay ninyo sa kakayahan ng tao ang pananampalataya nyo. Minsan nga, napahamak na tayo sa ginawa natin tapos Lord, tulungan mo ko sa sitwasyon kong to. Tapos di ba sasabihin sa'yo ng Diyos, o sige, bitawan mo yan. Ha? Humingi nga ako ng tulong sa'yo. Yun nga yung tulong na pinapadala ko. Bumitaw ka. Ayaw natin. Ayaw natin mga kapatid. Pero may mga sitwasyon tayong walang-wala na tayong matakbuhan, tas dineliver tayo ng Diyos. Bukang bibig mo lagi, ang Diyos lang ang may gawa niyan. Yun ang mga gusto ni Lord. Yung sasabihin mong, ang Diyos lang ang may gawa niyan. Kasi kapag tinulungan ka halimbawa ng coworker mo, naku, thank you Lord, tinulungan ako ni kaya ako natapos yan. Wala namang problema doon. Kaya lang, yung glory, may kahati nga si Lord. Pero pag natapos mo ang isang gawain, walang ibang tinulungan, walang ibang tumulong sa'yo, pero nagawa pa rin kasi inasahan mo lang ang Diyos. Ang sasabihin mo ng pag nag-share ka, buong pasasalamat ko kay Lord lamang dahil tinulungan ako. Wala na yung thank you Lord kay Minister Ali kasi pinautang niya ako. Kaya yung prayer ko kay Lord na, Lord, tulungan mo naman ako sa sitwasyon kong to, nasagot po. Ayan. Although sometimes gumagamit ang Diyos ng tao. Hindi ba? So, yun na nga mga kapatid, no? So, sinasabi dito ni Lord, hindi yan sa number of fighting men of Israel. Wala dun yun. Ang laban na to was all about God. Yun ang minsan problema natin. Sumasaw-saw tayo sa laban ng Diyos. Kasi gusto nating makakuha ng credit. Kayo ba'y nakakita na ng tao na kapag ka negative, kasalanan niya? Kahit na hindi sinabi nung taong yon, hindi. Siya nagsabi nun hindi naman ako, hindi yan sa akin galing. Pero kapag ka positive, kahit hindi siyang gumawa, alam mo, hirap na hirap nga kami dyan, nung ginagawa yan, kahit di siya kasali. Pero kapag ka negative at against, ay, siya kasi gumawa niyan. To si Arnold, may kasalanan kasi niyan Kaya nagkaganon yun Ganon po ang nangyayari kung bakit gusto ng Diyos minsan na maski ang tao walang magawa sa sitwasyon mo para walang sumausaw sa glory niya. Mahilig tayong ganon. Kasi alam natin, pagka tumulong tayo kay Lord, sabit tayo sa glory na dapat Diyos sa Kanya. Kasi nagampanan yon dahil akala mo, sabi mo, nagawa yon dahil sa'yo. Yon, nakikisawsaw sa glory. Meron ba taong ganyan?
Mahilig sumausaw. Huwag tayong sausaw ng sausaw din sa usapan minsan. Kasi minsan wala ka namang kinalaman, nakikisawsaw. Huwag gamitin yung sausaw. Nakikijoin. Nakikisride. Ayun. Nakikiride. So, ang laban na to kasi mga kapatid, it was not about the number of fighting men that Israel have. Hindi po yun tungkol doon. It was about the God who was fighting for them na makakapagbigay ng impossible victory, pero naging possible. Tungkol sa Diyos lamang ito, mga kapatid. Huwag tayong makiride. Tungkol kay Lord lang ito. Now we see a real shift sa pananampalataya ni Gideon. He went from making excuses, tingnan ninyo ha, this time, yung activated faith niya, naging growing faith na. Okay? Ang isang pananampalataya, hindi lalago kung hindi activated. Ang activated faith lamang ang pwedeng maging growing faith. Kasi kung hindi activated, saan magmumula yung faith mo in the first place? Anong lalago kung wala naman palang inactivate? So pagka activated, it will grow into a growing faith. Napansin nyo ba si Gideon, mga kapatid, na una, nag-upisa siya sa gumagawa ng excuses, pumunta sa umihingi ng signs, umabot siya sa following God quietly. Hindi sa hayagan, patago pa rin. Pero umabot din po siya dun sa fully obeying commands ng Diyos that defy logic. Anong logic naman kasi doon? Ba't nga naman babawasan pa? Pero wala nang hesitation sa part niya. Sige po, bawasan pa, Lord. Bawas daw. Alin ang tinanggal? Kasi di ba 500 na tira? At 300? Hindi, sa 10,000, 32,000 yon. Umalis ang mga matatakutin na 22,000. Tapos 10,000 ang natira. Ano yung ginawa pa ni Lord sa 10,000? Okay. Sabi niya, dalhin mo sila sa brook. Ano ba sa Tagalog ang brook? Batis? Dalhin mo sila sa batis. Sabi niya ganon. Lahat daw ng uminom na ginamit ang kamay ng tubig, ang siya lamang matitira. Lahat ng mga uminom na parang aso, hindi gumamit ng kamay, disqualified. Sabing ganun sino ba yung tinanong namin kahapon? Sa tingin mo, bakit ang inalis yung hindi gumamit ng kamay? Si Otan ba? Sabi ni Otan, kasi siguro, sabi niya, kapag ka uminom ng diretso, may kalaban na hindi na makikita. Sabi niya, samantalang yung uminom na ginamit ang kamay, makikita pa rin nila kung merong lulusob. Pwede din, ano? Pwede din. Pero hindi natin alam kung ba't sinabi ni Lord yun. Maaring ginamit lang yun na pamaraan para i-separate niya. Hanggang sa maging 300 sila, hindi ba? Pero alam nyo, mga kapatid, ang papaano tinalo ng 300? Kaya nga, it defies logic eh. Minsan yung pinagagawa ni Lord sa atin, it defies logic. Pag-usapan, hindi natin napag-usapan yun eh, yung strategy. Ang unang strategy, mga kapatid, may spy na pinadala. Diba? May spy na pinadala sa Midianite. Tapos, bumalik yun. Sabi, ang dami po nila, parang locust daw. Ang dami ng mga army. Sabing ganon. Napakadami niyan. Di natin yan, 300 lang tayo. Ngayon, si Gideon na mismo pumunta. Oo. Habang si Gideon, siya nang nag-spy doon, narinig niya. Tignan ninyo kung di mga katawa-tawa talaga yung mga pangyayari na surrounding ditong kay Gideon eh.
narinig niya yung isang sundalong Midianite na nanaginip. Sabi niya, nanaginip ako. Sabi niya, meron daw isang loaf ng tinapay na nalaglag daw sa tent niya, tapos nawasak yung tent niya. Parang, sa bagay, ang panaginip minsan ganyan, di ba? Paano naman ako lilipad? Pero sa panaginip lang tayo nakakalipad, hindi ba? Minsan sa panaginip lang tayo nagiging bilyonaryo, hindi ba? Parang ganun. Sa bagay ang panaginip ganun. Pero ito sabi niya, nanaginip ako. Meron daw isang loaf ng tinapay na nalaglag doon sa tent niya, nawasak daw yung tent. Papaano mawawasak ng isang loaf ng tinapay ang tent? Tapos, oo nga. Sabi niya, teka lang, tinitignan ko lang. 11. Sa 11. Sige, basahin natin mga kapatid, ha? Sabi niya dito, ito yung pangyayari. Sabi niya, kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, lusubin na ninyo ang kampo ng mga Midianita, sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. Tignan ninyo, dahil nung una nanghihingi siya ng sign, di ba? Sabi tuloy ni Lord sa kanya, kung nag-aalinlangan ka pa hanggang ngayon, sabi niya, pumunta ka sa kampo, kasama ang tagapaglingkod mong si Pura. Tiyak nalalakas ang loob mo kapag narinig mo ang kanilang usapan. So, makikita rin natin dito, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Sabi niya, sige, tignan mo, naririnig din ni Diyos. Naririnig din ng Diyos ang usapan natin kahit na malayo. Hindi bingi si Lord. Sabi niya, kaya't si Gideon at si Pura ay palihim na nagpunta sa may kampo ng mga Midianita. Ang mga Midianita, pati ang mga Amalekita at mga tribo sa paligid ay naglipana sa kapatagan na parang mga balang sa dami. Ang kanilang mga kamelyo naman ay sindami ng buhangin sa dagat. Dami talaga. No match talaga to mga kapatid. Nang malapit na sina Gideon, may narinig silang nag-uusap. Yun, nagmamarites nga. Ang sabi ng isa, napanaginipan kong may isang tinapay na sibadang gumulong sa ating kampo. Dito nga, kampo ang gamit Sa Tagalog, kampo. At mas tent nga pa. Na gulungan daw ang tolda. At ito'y bumagsak. Paano naman babaksak ang tolda sa isang loaf? Oo. Tapos, ang sagot naman ng isa, tignan ninyo, papaanong i-relate itong tinapay kay Gideon? Di ba? Parang pagka tinignan mo nga yung mga, sagot naman ng isa, yun ay walang iba kundi ang tabak ng Israelitang si Gideon na anak ni Joas. Ang Midian at ang buong hukbo ay ibinigay na ng Diyos sa kanyang kamay. Aba, dun pa lang. Alam mo na nga ang talo to. Kasi takot na pala. So, nung marinig ni Gideon to, sabi niya, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos, nagbalik siya sa kampo ng Israelita at sinabing, bumangon na kayo. Ibinigay na ni Yahweh ang inyong mga kamay sa mga Midianita. So, nakakatapang talaga pag meron kang salitang nanggaling sa Diyos. Pag may word ka, mga kapatid, nakakatapang. Hindi ka naduduwag kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Nung narinig niya yun, tumapang siya, mga kapatid. So nakita po ba natin ang mga
experiences that built Gideon's faith. Sinunod-sunod ng Diyos eh. Ganon din ang gagawin ni Lord sa atin. Kasi meron siyang napakagandang plano para sa iyo eh. Meron siyang gustong ipagawa sa iyo. Kaya ang gagawin ng Diyos, ibibuild niya yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng mga experiences na iaalaw niyang dumaan sa iyo. Huwag nating i-resent yun. Kahit na ilagay pa tayo sa kahirapan ng mga experiences na yun, magstay ka doon kasi yun ang ginagamit ng Diyos para i-build yung faith natin. Tignan mo ang mga signs that build Gideon's faith. Yung mga hiningi niya kay Lord na na sign, pinakita ng Diyos sa kanya, that build his faith. Alam niyo ba nung inutusan siya ng Diyos, tapos papatayin na siya, tumayo ang tatay niya. Di ba? Tumayo ang tatay niya, sabi niya doon sa mga, ilabas mo yung anak mo, papatayin namin. Pinagtanggol siya nung tatay niya. Sabi nung tatay niya, bakit? Hindi ba kayang ipagtanggol ni Baal ang sarili niya? Sabi niya, altar niya ang sinira ng anak ko, di ba? O di hayaan niyo siyang magtanggol sa sarili niya. Ba't kayong papatay sa anak ko? Oo nga, si Baal. So that build his faith. Nung ipinagtanggol siya nung tatay niya, alam niyo mga kapatid, isa lang isa ito. Nakaka-build ng pananampalataya yung merong kang kakampi na alam mong hindi ka iiwanan. Kaya pala importante ang suporta nung mga kahit kokonti yun, alam niyang 100% na yung support nung 300 na yun nasa kanya. Lalong-lalo na, sinigurado niya na ang support ng Diyos ay nasa kanya. Kahit nga maski yung 300, iwanan siya. Pero yung support ng Diyos nasa kanya, enough na yun. So pero dito, nakabuild ng pananampalataya niya, yung pagtatanggol ng tatay niya sa kanya. Yung mga tao na nag-ano lang siya ng nag-ano lang siya ng trumpeta, wala naman siyang nilatag na plataforma, pero sumunod sa kanya. That build his faith. Ang dami mga kapatid na sunod-sunod na ginawa ng Diyos sa kanya, na nag-build ng pananampalataya niya. Now, God is going to build his faith more. Again and again, sa pamamagitan ng pag-expose sa kanila, pag-expose sa kanya nung mga kaaway niya. Ipinakita kasi ng Diyos, alam niyo bago magumpisa yung laban, in-expose na sa kanya ng Diyos ang kalagayan ng kalaban niya. Kaya na-build yung faith niya eh. Ay, takot na pala sa akin to eh. Kaya yung ginawa ng Diyos, pinaalam muna sa kanya na, ito na yung kalagayan ng mga kalaban mo para mawala na yung takot mo. Kaya, pagbalik niya, di ba, sabi niya, bangon na kayo. Anong sabi niya? Hindi naman niya sinabi na, halika na, subukan na nating labanan to. Hindi, ang sabi niya sa mga, sa mga 300 na sundalo, halina kayo, bumangon na kayo, lusubin na natin. Binigay na ng Diyos. Hindi pa lumalaban, ibinigay na. Hindi pa nakikipaglaban, na nagumpay na. Alam niyo, natutuwa po ako sa mga ganitong mga kapatiran na may ganitong pananampalataya. Wala pa nga eh. Pero kung magpasalamat na, thank you Lord, pinagaling na ako ni Lord. Sabi nung iba, hindi ba parang hindi tama yon? Sino naman nagsabi sa'yo para magsabi niya hindi tama yun? Eh, yun ang pananampalataya ng tao eh. Ang ganda kaya ang pakinggan sa tenga nung ganon. Hindi ka pa gumagaling, sinasabi mo na pinagaling na ako ni Lord. Hindi naman po tayo na-asumera noon. Kung hindi, ina-activate lang natin talaga yung pananampalataya natin kay Lord. Oo, kasi sinabi na niya eh. Sinabi na niya kasi. So panampalataya na natin. Nakita mo, sunod-sunod yung kanyang, yung pag-build ng Diyos sa pananampalataya niya. Hindi mighty warrior si Gideon, mga kapatid. Hindi. That time, he was not a mighty warrior.
Kaya nga kailangan pang i-build ni Lord yung pananampalatayan kasi hindi siya mighty warrior. But because alam niya kung saan galing yung strength niya, alam niya kung sino ang magbibigay ng victory sa kanya, in the end, si Gideon, nakatala sa Biblia, is a mighty warrior. So nagiging mighty tayo because God is with us. This time, it no longer matter how he viewed himself. Hindi na nagmamatter sa kanya yun. Wala na siyang sinabi kay Lord na dahilan kung ba't di niya kayang gawin yun. Ang ginawa na lang niya, ginagawa lang niya kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Why? Kumbinsido na siya eh. Tanong mo nga sa kapatid mo, ikaw, kumbinsido ka na ba? Convincing. Ano ba yung na yun, commercial na yun? Oo. Convincing. Sinong hindi makukumbinsi dito na ang Diyos ang nagpanalo? Ang strategy. Diyos ko, grabe, no? Alam nyo mga kapatid, pag pinag-aralan nyo ito, mamamangha ka sa wisdom ng Diyos. Minsan hirap na hirap tayo. Yung pala, pwede naman palang managumpay nang walang kahirap-hirap. Hindi nga sila nakatikim ng laban eh. Anong strategy na binigay ng Diyos kay Gideon? Sabi niya, magdala kayo ng sulo. Di ba? Yung iba may trumpeta, tapos yung iba may tabak. Hinati niya yan sa 3. Pitcher. Sa iba kasi parang banga. Di ba? Sa iba banga eh. Oo. Sige, kayo tanungin ko. Anong strategy pagka yung ganon? Sabing ganon. Pag narinig nyo yung trumpeta ko, sabi niya, basagin yung banga. Tapos, sumigaw. Magsigawan. Inaano ko lang sa akin lang to. Oo, may sulunga. So, hati-hati sila. Ito yung kampong marami. Konti lang sila, di ba? 300. Pagka yung 100, siguro, nagtrumpeta, yung natitira sa iba, sabi niya kasi, sa kabila yung tabak, sa kabila, kamay, ay yung banga na may sulo. Di ba? Kapag ka nagtrumpeta na, tapos may banga pa, tapos pag ganun nung pagbasag ng banga, may sulo sa loob, di ba? Parang ang nangyari dun siguro, sa akin lang to pinipicture ko lang. Imaginein mo, gabi. Tapos, merong bigla-bigla na lang na trumpeta. Tapos sabay basag nung mga kahit papano maingay pa rin yun. Di ba? Kahit papano, kahit konti sila banga. Tapos makikita nilang may ilaw na nakapaligid sa kanila. Nataranta, mga kapatid. Plus, kasi alam mo kung ba't nagkaganon? Hindi pa kasi dumarating si Gideon, takot na sila eh. Dahil ibinigay na raw sila sa kamay ni Gideon. Oo, nawalan na ng moral. Nataranta sila. Siyempre, nung mga panahon na yun, wala namang mga ilaw. Akala nila, nilusob na sila. Ang nangyari, nagpatayan sila. Sila naglabanan. Oo, nataranta. Kasi pag tumunog ang trumpeta to, tapos may basag pa, tapos nakita mo, may mga nakapaligid na sulo sa'yo, sinugod ka na nga ng biglaan. Nataranta sila. Siguro kahit sino na lang nasa harap nila, saksak dito, hataw doon. Sa katarantahan na lang nila, sa takot nila na baka kalaban to, nagpatayan. Sila. Kaya, kung tutuusin, kahit 300, hindi na kailangan para manalo. Nakita niyo po ba mga kapatid, yung kayang gawin? Kapatid, ano ba sitwasyon mo ngayon? Sabi mo na nasa sitwasyon ka na sobrang hirap. Nasa sitwasyon ka na akala mo wala ka nang lulusutan. Alam niyo ba, minsan hindi mo akalain na yun lang pala ang solusyon sa problema mo. Hayaan mo lang palang ang Diyos ang gumalaw.
Para minsan, papanoorin mo na lang, manonood ka na nga lang minsan, di mo pa magawa. Sabihin lang sa'yo ng Diyos, panoorin mo kung anong gagawin ko sa sitwasyon mo. Hindi ka naman makontentong umupo at manood. Ang ginagawa mo, tatayo ka, gagawa ka pa din habang yun minsan mga kapatid, pinahirapan natin yung sarili natin eh. Biro mo to, kino-confuse lang pala ni Lord ang enemy. Alam nyo, kahit pagtulong-tulungan kayo, basta't alam mong may pinagagawa ang Diyos sa'yo, lilituhin din ng mga ng Diyos ang mga kaaway mo. Akala nila, kaya minsan, di ba, sa grupo, may mga isang buong barkada kayo, pinagtutulungan ka, mamaya-maya, yung mga nagtutulong-tulong sa'yo, sila na rin ang magkakaaway, hindi na rin sila magkakabate. Hindi na rin magkakabate. So, kinonfuse ng Diyos ang enemy na hindi na nila alam that they were killing their own people. So pagka nakita mo yun, grabe yung activated faith ni Gideon ay umuwi sa growing faith. Dapat ang ating pananampalataya is a growing faith. Kasi pag ang pananampalataya natin ay hindi lumalago, naging dead na siya, mga kapatid. Huwag na tayong umabot doon sa dead faith. Huwag na nating hintayin na umabot tayo sa dead faith. So there isn't a victory. Walang victory mangyayari without activation of faith. Gusto nyo bang managumpay, mga kapatid? Then you need to amp up. Pag sinabi mo palang amp up, ano ang amp? AMP? Amplify. Bakit ang gitara gumagamit ng amplifier? Para lumakas, para marinig. So kung gusto nating managumpay, amp up your faith. When you say amp up, dagdagan mo ng excitement. Gawin mong exciting ang pananampalataya mo. Gawin mo ng full of energy. Yun ang ibig sabihin ng amp up. I-boost mo siya. Gawin mo siyang energetic. Gawin mo siyang exciting yung pananampalataya mo. Gawin mong ganon. Pero mangyayari lamang yun if you activate your faith. So, wag tayong umabot sa James 2:17 na faith without action is death. So, mga kapatid, sa umagang ito, anong sitwasyon mo? Kumbinsido ka ba, kapatid, na kaya kang iligtas ng Diyos dyan? Kumbinsido ka ba na kayang i-turn around ng Diyos yung mga circumstances sa buhay mo para managumpay ka? Malakas mangumbinsi ang salita ng Diyos, kaya magbasa at mag-aral. Amen. Thank you, Lord. Yan. Happy birthday kay Sister Nenet Soriaga, Brother Henry Manansala, and Sister Ina Kawilan. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Yan. Happy birthday po, mga kapatid. At maraming salamat. Maraming salamat po sa mga content creator na nanonood, Si Minister Andy evangelize siya sa mga kasama niyang content creator. At maraming salamat po at lagi namin kayong kasama, mga kapatid. Nawa po one of these days ay makasama namin kayo face to face. Amen. Thank you, Lord. Okay, tayo po ay magpe-pray na.
Lord, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo sa amin. Thank you, Lord, sa patnubay ninyo. Maraming salamat din po, Lord, sa mga salitang natanggap po namin na lalong nagpalakas sa aming pananampalataya, Lord. Alam namin, Lord, na anuman pong sitwasyon na dumaan sa buhay namin, it makes our faith more exciting, more energetic, Lord, kapag ka ito'y winelcome namin at tinignan po namin na gamit ang mata ng pananampalataya. Kaya maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating pag-e-end na po, mga kapatid, Baguio Seminar, same, East Anniversary, August 18, LSS po ng Kalo, Nasugbu, Mendez, August 17. Ay, kasal ni JJ ba to? Oh. Okay. August 17, Saturday, 8 a.m. at the Olaes Resort, Karasuchi. Yan, sa lahat po ng mga taga-Kalo, Nasugbu, Mendez, na may mga mahal sa buhay pa at mga kaibigan na nasasama na. Yan, mga kapatid, na naisasama na sa mga prayer meeting. Mas maganda po na ang na-LSS na isasama natin ay nakaka-attend na para meron silang idea kung ano yung pinuntahan po nila, mga kapatid. At Olaes Resort. Amen. Okay, thank you, Lord po, mga kapatid. We will end up with our Song of the Week, Tunay ang Pag-ibig Mo, composed by Minister Ariel Borja. God bless you, mga kapatid. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus
pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan, huwag pababayaan. Yan ang sampo ko, O Jesus. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Pupurihin, sasambahin kita. Pupurihin, sasambahin kita. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the